Sa bahay, taga-trabaho, taga-check. Lahat ng mga sira, lahat ng ano. Ako magkasabi sa kanya, nanay, pagawa na po natin yun kasi kita natin yung mga ano. Kasi sabi sa bahay, ngayon pa lang, sabi ko nga, sa age namin, ini-insist ko na sabi ko nga, very Filipino kami. Kumbaga, ang inaano na namin, gusto namin, sabi ko, dati kasi di ba pag bagay kayo, babe, han, love. Sabi ko, in advance ko na. Sabi ko, gusto ko habang ano ko, ang tawag sa atin, sabi ko gano'n, kaya tawagan namin nanay, tatay. Kasi yun nga ang inaano ko yung kultura natin which is yun kasi ang nawala sa ating mga Pilipino Kaya sabi ko in all aspect na sana, sabi ko, kahit sa bahay lang namin, may balik natin yung pagrespeto, yung kultura ng mga Pilipino, kung ano yung core natin bilang isang Pilipino. Tama. Ay, may follow-up question dyan si Kuya Gorgie. Oh. Sabi niya gano'n, syempre kung sa tahanan, di ba, si Miss Juliana at nasusunod. Direct sa CCM Productions naman daw po. Gano'n naman daw po ka-involved si Ma'am Julia? Hands-on din daw po ba siya sa CCM? Ako po, nung una, lahat ng problema ng production ko, ako lang nag-absorb, kwento lang ako sa kanya. Siyempre sabi ko ang gano'n, hindi ko kakayanin talaga mag-isa. Kaya nung pinasok ko si Jules ngayon, siya lahat ng, actually mas marami na siyang trabaho sa akin. Kasi lahat ng finances, siya nagbabayad ng ganito, siya nag-check ng lahat ng ganyan. Na pag inano namin, mas marami na siyang trabaho sa akin. Kasi ako ngayon, nasa creative lang ako Ako nagka-casting, ako nagbibigay ng kwento, ako nagpapatakbo ng production. Pero yung mga babayarin, kasi yun ang pinakasakit sa ulo. Diba? Yan yung mga problema sa mga isang production o sa isang negosyo. Yun po. O Nay, may tanong naman din si Miguel of One Knows. Ayan. Sabi po niya, bilang mga taong abala daw po sa trabaho at sa buhay, gaano daw po kahalaga sa inyo ang isang safe at mahasang LPG sa bawat tahanan? Napaka-importante po niyan kasi lalo na po kami sa trabaho namin. Halos maghapon, di ba po, wala kami sa trabaho. Na-check lang namin ang aming tahanan through CCTV. Kasi kung ano nangyari, di ba, check mo yan kung safe ba, kung whatever, kung ano ba nangyari sa ano. Siyempre, honestly, alam naman natin itong mga Pilipino, marami ng mga insidente, di ba, na minsan nga, may nagluluto, sumisingaw, biglang sumabog, nagkaroon ng problema sa bahay, nagkaroon ng sunog. Ako naman, sabi ko nga, doon naman ako mapaproud sa Rigasco. Dahil talaga sinigurado nila ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi sabi ko nga, hindi lang doon sa sinigurado lang tama ang timbang, kundi yung seguridad ng ating mga pamilya. Kasi, di ba, marami tayong nakikita. Sabi nga nila, pag nakikita natin, uy, bakit doon, sobrang mura. Pero sabi nga nila, di ba, kasabihan nga natin, minsan, kung ano yung binayaran mo, yun yung makukuha mo. Kasi dito, sabi ko nga, tinataas natin yung antas o yung seguridad ng ating produkto o ng ating LPG. Kasi nga, ang inaano natin, yung security. Kasi sabi ko nga, yun yung ano, kung bakit nga tayo may CCTV di ba? Kasi sinisigurado natin na ligtas yung pamilya natin Which is kahit sa pagluluto o sa pagano. Kasi minsan, kadalasan sa bahay, di ba minsan magluluto ka. Minsan naiiwan mo, lilingat ka ng konti, pala may singaw na pala yung LPG mo. Kaya sabi ko nga, natutuwa ako dahil sabi ko, proud ako sa Rigasco, sa ini-endorse ko dahil alam ko nang iniisip nila ay yung mga tao, hindi lang yung negosyo po nila. Ito nga, yan nga. Salamat Coco dahil meron pang tanong dito si Natalie Tomada ng Philippine Star. So bakit special ang Rigasco endorsement for you both? And what does perfect match really mean to you when it comes to choosing the right brand, the right project, and the right partner for a campaign? Ba't ganun kayo kamitikuloso sa pagpili ng i-endorse? Kasi Coach, hindi yung like kami ngayon, yung kung nasan man kami ngayon, hindi naman namin to nakuha sa isang pihik lang. Hindi naman kami sumali sa isang reality and then after that nanalo and then nandito na kami. Pinaghirapan namin to. Lalong-lalo na ako, yun nung nagsimula ako sa lahat sa indie films. Alam naman ng nakaramihan sa atin yung history ko. Talagang ginapang ko. From indie films, napasok ako sa television, from talent, extra, support, kontrabida, and then after that, nabigyan ako ng break. Sabi ko, lagi kong pinag-iisipan na parang ang isang bagay kasi, lalo na kami napaka-importante po para sa amin, na parang kung anong bagay na ini-endorse namin, yun kasi ang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya nga kami yung kinuha endorser. Kaya nga kami, kasi, kumbaga, pag nasira ang produktong yun, kagaya po sabi ko kanina, masisira rin ang lahat ng mga pinaghirapan namin. Kaya nandito kami ngayon sa inyong harapan dahil ganun kami ka-proud. Lalo na ako, 3 years na ako.
Kasi kunyari, kung halimbawa may nakita akong mali o pangit sa sistema o sa produktong in-endorse ko, in 1 year, I'm sure aalisin na ako ng manager ko dito. Pag-uusapan na namin yun na sayang yung pinaghirapan natin sa mahabang taon, makakasira sa ano natin. Kasi ang makikita dyan yung pangalan mo. Yun po. Kaya, sabi ko nga, yung tiwala na ngayon nandito kami sa harapan ninyo, ibig sabihin, ganun po kami ka-proud sa Regasco. Kaya po namin ito ini-endorse. So, yan. So, wala bang lugar ang pagpasok sa politika kay Coco? Wala po. Okay. Ang bilis ha. Wala po. Dito yung tagabantay eh. Maraming, honestly, ano naman to. Matagal na yan. Almost every, pag may election, lagi akong tatanungin dyan. Paulit-ulit na masirat ko. Sabi ko, honestly, wala akong interest. Kasi nakikita ko kung gaano kahirap. Diba? Hindi ko sinasabing meron naman tayo talaga na matitinong politician. Pero napakahirap ng sitwasyon. Kasi like kunyari po ngayon sa sitwasyon kong gano'n, kung nakakatulong naman ako kahit konti sa ating mga kapwa Pilipino, kahit sa sarili kong pamamaraan, okay na ako dun. Kaysa ang gawin ko is ano po yung pangalan, yung sarili ko doon, and then after that, syempre iba-iba ang intention sa ng tao eh. Depende kung ma-appreciate nila yung ginagawa mo o sisirain ka nila. Kaya sabi ko nga, mas better na to na tahimik na lang kami bilang partner and then tahimik na lang din ako sa trabaho ko. At least, sabi ko sa simpleng pamamaraan, mas makakatulong tayo sa maraming mga Pilipino. Yes. Ayan. At syempre, alam mo, habang nasalta si Direk Coco at si Miss Julia, no, mas lalo talagang, nagiging affirmative, no? It's an affirmation talaga na perfect match sila at perfect talaga sila maging endorsers ng Regasco, di ba? Dahil nga talagang nakikita natin yung kanilang partnership sa buhay, pati sa mga partnership nila sa mga endorsements. Kasi kung gaano kami tikuloso sa Direk Coco at si Miss Julia sa showbiz, ganun din dun sa mga ini-endorse nilang mga brands. Actually, sa patatadoy ko na po, si Mama Loy, si Josa, nakatrabaho ako, si Oji. Sa totoo lang po, mahigpit ako. Napakahigpit ko pagdating sa trabaho, napaka-bitikuloso ko. Yung iba, siguro baka misunderstood ako, akala nila na nasungit ko o ano. Kasi sabi ko nga, nasa trabaho ako eh. Which is ganun din ako sa mga bagay sa mga produkto na ini-endorse ko. Hindi sa akin pwedeng lulusot. Kasi sabi ko nga ganun, pinagkatiwalaan ako ng mga boss ko, pinagkatiwalaan ako ng mga tao, hindi ko sisirain yung pangalan ko. Kasi pag trabaho. Yun po yung pananaw ko sa buhay ko. Kaya kaya ako sinishare to kasi nga, bukod kasi sa ini-endorse ko, pati po sa mga projects na ginagawa ko, ganun din po ako. Mas inuuna ko yung kapakanan ng ibang tao, kahit na sabi ko nga, kahit na dumarating yung pagkakataon na minsan, dahil ako kahit na paano, nakakapag-produce ka sa mga pelikula o sa mga show sa ginagawa namin. Kahit malugi, okay lang. Basta sabi ko nga, ang importante, yung pangalan na maiiwan ko sa mga tao. Yun po yung pagkatao ko bilang ngayon. Yes. Correct, tama. Alam mo, habang nagsasalita si Coco, nakatingin ako kay Julia. Kasi para siyang amazed na amazed kay Coco. Yes. Ano yung laman ng isip mo habang nagsasalita si Coco ng kanyang wisdom, ng mga experiences niya? Totoo po yung term yun, na-amaze talaga ako sa kanya everytime. Kahit lagi ko siyang kasama. Kasi kung tutusin po, apart pa lang po ng heart ni Coco yung nakikita ng lahat. Kasi sobrang buti ng puso nito. So yung mga intentions niya na tumulong, sobrang marami pa po yung hindi nyo alam. Kasi ganyan po siyang klaseng tao, ganun po siya ka-private, hindi na pinaalam. Pero wala lang, parang every time, every day na amaze ako sa growth niya, sa buti ng puso niya, at yung intention niya to help everybody. So, every time na parang lalo ka nai-in love, ganun pa natin yung gano'n. Oh. Yun.